verses 19 and 20. Sa ating notes, ito po ay page number 4 by Reverend Mark McHugh. John chapter 15 and John chapter 5 verses 19 and 20. Nakita niyo mga kapatid? So we got to listen to mga sinabi. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that himself doeth, and he will show himself, and he will show him greater works than these, that ye may marvel. Bars that were meant to be broken. Ang mga bagay na mahadla na dapat mawasak at masira. Tayo lahat ay tumuha tayo po yung nalangin. Ama namin banal, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Salamat sa buhay at kalakasan naming taglay. Salamat Panginoon sa pribilegyo na kami nakadalo ng youth camp. Ama, dalangin po namin na patuloy po kami gawing karapat-dapat na tumanggap ng mga biyayang iyong inilaan na nauukol sa bawat isa. Buksan mo ang mga puso at isipan at patuloy kang magturo, mangusap at magpalago sa bawat isa. Ama, inaangkin po namin o Diyos ang mayamang biyaya at pagpapala. Gamitin mo yung lingkod na daluyan ng pagpapala na mula sa iyo. Sa inamin naman, binabalik ang lahat ng papuri at pasalamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Ang lahat ng sabi in Jesus' name. Amen. Nagkaroon po kayo mga kapatid. Thank you, Lord. Parang kayo lang, ako po ay katulad ng kabataan at madal ng youth camp. Pero for the first time, ako po ay may anak ng kabataan na rin sa amin po. Bars that were meant to be broken. We live in the greatest days that the world has ever known. No longer is the industrial era at the forefront, but now it's the information age. Greater accomplishments, recognized achievements, and new challenges are the crest of today's visionaries. Tayo po ay nasa panahon ng tinatawag na information age. Ito yung panahon na masasabi natin na pinakamahalagang imbensyon ng tao. At ito po yung ating nararanasan. We live in a time where men are consumed with breaking the records that their predecessors once achieved. Humanity is looking to do things faster, greater, higher, in ways and beyond what we consider as the norm. Ang tao po ay patuloy na nag-aasam, nag-desire na malampasan niya ang record, ang mga nakatalang pinakamagagaling at pinakamabilis na inbensyon. Ayaw na po ng tao at lalo higit ayaw ng kabataan yung normal na pamumuhay. Alam sabing amen. Kaya mga kabataan, pag yung normal lang buhay ay naboboring. Yung iba ay sa youth camp ay naboboring. Pag po kayong maboring sa youth camp, ang youth camp ay napakasaya. At ang pinakamahalagang susi ng kasayahan at kagandahan ng youth camp ay nasa inyo. Kung gusto nyo maging masaya kayo. Makipag-fellowship kayo, makipag-usap, dumalo kayo sa mga laro, at kayo ay magiging masaya, lalo higit ang salita ng Panginoon. When the Wright brothers broke the barrier of gravity by inventing the airplane, it changed the face of the world. When Jacques Yeager took flight, he broke the sound barrier, for he was the first pilot to fly faster than sound. That time, mga kapatid, ng na-invento ng Wright brothers na airplane mapit po, ay sila po'y naging tanyag. At sabi na, pwede palang lumipad ang tao. Pwede palang lumipad ang sasakyan o ang bakal. At
ng pilotong si Yeager ay lumipad at siya ay palipad ng aeroplano. Ito ay mas mabilis pa sa sound. Ganun po ito kabilis. At ang tao ay namanghas na lang panahon. Baging sa mga laro ay makikita po natin bawat Olympic game ay maraming record ang nabibreak. At ito po ay hinahangaan at pinagmamalaki ng mga tao. Subalit tatandaan po natin na ang Panginoong Jesucristo, siya po ang record breaker, mga kapatid, hanggang sa ating panahon. Ang mga tao na nakagawa ng mahalagang imbensyon ay matagal ng patay at wala na sa mundong ito. Subalit ang Panginoon ay patuloy pa rin nagwawasak, patuloy pa rin siya umaalis ng mga hadlang sa mga bagay na nais niyang gawin sa ating buhay. Although tayong tao ay may mga limitasyon, maraming tao nagsasabing ako ay maraming limitasyon, ako ay walang mataas na pinag-aralan, ako ay hindi mayaman, ako ay hindi gwapo, ako ay hindi maganda, ako ay hindi talento, maraming talento. Tandaan po natin, ang Diyos ay may kayang gawin sa ating buhay. At tayo sabihin, ang Diyos ay may dakilang bagay sa atin. Ang ating mga pastor, ang ating mga officials, youth officials, ang ating mga manggagawa, maging ang inyong lingkod ay katulad lamang nyo na nakaupo diyan nung nakalipas na mga panahon. Subalit may plano ang Diyos sa atin at kung ating susundin ang plano ng Panginoon darating isang araw, ikaw din ay magtuturo ng salita ng Diyos, hindi lamang sa mga Bible studies, sa mga seminars at maging sa mga youth camp katulad nito. Sino sa inyo ang gustong pagdating ng ilang panahon ay maging tagapagtulong sa youth camp? Pwede bang makita? Maliban sa akin, meron pala. Yung iba'y nahihiyama ko. Huwag kayong nahihiyama ko. Praise God, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay ng bagay nito. Hindi po namin ito dinesire, hindi po namin ito inisip, kundi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay. Alam mo sabi, praise the Lord. Because of Him, there is no limit to our possibilities. For the Bible tells us that greater is He that is within us than he that is in the world. Mas dakila, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa atin kumpara sa Diyos o sa mga bagay na nasa sanlibutan. Huwag tayong maiingit sa mga sikat na tao, sa mga artista. Huwag kayong maiingit sa mga artista mas guwapo sa inyo, mas maganda sa inyo. Nais kong sabihin, tayong lahat ay pandalugan sa harap ng Panginoon. Bagamat sila ay artista sa sanlibutan, tayo ay kilala ng ating Panginoon. Tayo ay tanyag sa karya ng Diyos. Alam, sabi amen. Pastor, hindi na ako yung gwapo ni ng sikat na artista. Sino ba yung mga sikat na artista na yung mga gwapo? See? Marami kayong sinasabi. Huwag niyo ikukumpara yung sarili sa kanila. At ito ang advice ko sa inyo. Huwag niyong gagayahin sila. Pag ginaya yung malulungkot kayo, pag ginaya niyo sila. Ganito kumilos yung artista, tsaka yung shades niya, ganito. Pati yung buhok niya, ganito. Kaya pag ako'y nanalamin, para akong artista. Pero pag ako'y nag-iisip-isip, parang hindi ko talaga siya kamukha. Parang mas guwapo ako sa kanya. Buti kung gano'n ang iisipin nyo. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating itsura, mga kapatid, tayo ay mahalaga sa Panginoon. Tayo ay mahal ng Diyos at may dakilang bagay ang Diyos na gagawin sa atin. Ang natin sa praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang isang bagay na naunawaan ko sa paglingkod sa Panginoon. Wala akong ibang gagayahin sa pangangaral, wala akong ibang gagayahin sa pananamit o sa pagsasalita. Kung ano ang gusto ng Diyos, yun ang aking gagawin. At kung anong meron ako, yun ang aking pagyayamanin. At ang Diyos ay magpapala sa atin. Alam sa praise the Lord. Hallelujah. Mas dakilang bagay ang ating magagawa sapagkat ang Diyos natin na nasa atin, gaya ng ating narinig kagabi, ay dakilang Diyos at makapangyarihan. Kaya niyang alisin ang lahat ng hadlang at ang mga imposibleng bagay sa ating buhay. Ang ating kaisipan ay maraming imposible. Imposible, pastor, ako makatid ng youth camp. Wala pa ako ngayong permanenteng trabaho. Wala pa akong sapat na pananalapi. Pero
niloob ng Diyos na kayo makadalo ng youth camp. Ako'y naniniwala, marami sa inyo ang hindi handa financially sa pagdalo ng youth camp, pero niloob ng Diyos na narito kayo. Pwede bang palapakan niyo ang Panginoon dahil sa bagay na yan? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Walang bagay na hindi kayang wasakin ng Panginoon kung ito ay lulubin ng Diyos sa buhay natin. Thank you, Lord. Sinabi ng Panginoon, maging ang pintuan ng Hades, even the gates of hell shall not prevail against the church. Maging ang pintuan ng impyerno ay hindi makakahadlang sa pagpapala ng Diyos na para sa iyo. Huwag kang maiingit sa pagpapala ng iba, sapagkat may pagpapala din ang Diyos para sa iyo. At nais kong sabihin, ang pagpapala ko ay mas maganda sa Kanya. Hindi ko ito sinasabi sa Kanya. Pero sa aking puso, mas maganda ang pagpapala ng Diyos sa akin. Pero pag tinanong mo rin siya, sasabihin niya, mas maganda yung sa akin. Sapagkat ang pagpapala ng Diyos ay maganda para sa bawat isa sa atin. Minsan pa natin palapang Panginoon. At any given moment, we have more possibilities that we can act upon. When we look at all the possibilities, our vision expands, our dreams are captured, we can reach out and touch the limits of our being and break the barriers before us. Paul said, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through Christ. Magagawa ko ang lahat ng bagay dahil ang Panginoon ay kasama ko sa aking buhay. Ako'y magiging matagumpay na kabataan, magiging matagumpay ang aking pag-aaral at pagtatrabaho o pagdinegosyo dahil sa ating Panginoon. Kung may pinakamagaling na trabahador sa isang kumpanya, dapat ay kayo. Sapagkat kayo anak ng Diyos. Kahit walang supervisor, kahit walang manager, kayo ay nagtatrabaho sapagkat ang ginagawa niyo ay para sa Panginoon. At nais kong sabihin, mabilis ang promotion pag yan ang ginawa niyo. Sa inyong negosyo, kayo ay hindi magiging mandadaya sa inyong kapwa. At nais kong sabihin, kayo ay pagpapalain ng Diyos sa inyong negosyo kung kayo meron. Alam, sabi amen. Jesus broke barriers. By definition, a barrier is something that divides, that which separates and comes in between. Yan po ang barriers. Ito yung mga bagay na nakakahadlang. Ito yung mga bagay na nakakapaghiwalay sa atin. Tandaan po natin, ang Diyos ay maraming ginawa at marami siyang ginagawa at marami pa siyang gagawin upang tayo ay kanyang pagpalain sa ating buhay at sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Barrier of dispensation. Alam po natin sa Biblia, sa Matthew chapter 15, verse 26, Syrophoenician woman, mga kapatid, makikita po natin dito na siya ay hindi karapat-dapat sa pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi sinugo ang Panginoon, hindi siya nagkatawang tao para sa hindi mga Hudyo, sapagkat ang babae ito ay isang hindi. Subalit, nang siya ay lumapit sa Panginoon, siya ay nagpuri, siya ay sumamba sa Diyos, ang Diyos ay nagpala sa kanya, bagamat siya ay hindi karapat-dapat. Nais kong sabihin, mga kabataan, ang pagpapala ng Diyos sa atin, bagamat tayo hindi karapat-dapat, tayo ay pinagpapala ng ating Panginoon. Bagamat tayo hindi tapat sa Diyos, ang Diyos ay nagtatapat sa atin. Bagamat tayo, mga minsan ay nagkukulang, ang Diyos kailanman ay hindi nagkukulang sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Ang biyaya ng Diyos sa atin ay higit at sagana sa bawat isa. Barrier of fellowship, wrong relationship. Sa John chapter 4, makikita po natin din, mga kapatid, ang Samaritan woman. Alam po natin sa panahon na ang Panginoon o sa panahon ng ating Panginoon na ang mga Hudyo ay hindi nakapag-usap sa mga hindi niya kapwa Hudyo. Ang Samaritano, ito ay half Jew at lahi din ng ibang bansa. Sila ay mistiso. Sila ay hindi karapat-dapat kausapin mga Hudyo. Subalit, ang Panginoon ay nagsadya sa balon na yun upang kausapin niya ang Samaritanang ito. At dito po nagkaroon ng kaligtasan ang babae dahil sa inalis o binasak ng Panginoon ang maling relasyon
sa buhay natin, meron tayong mga relasyon o meron tayong kapwa na kung saan hindi maganda ang relasyon sa atin. Subalit nais kong sabihin, ang Diyos ang mag-aayos ng lahat ng relasyon natin sa ating kapwa. Ang lahat sabi, Amen. Burial sin, wrong condition. Alam po natin, si Mary, the prostitute of Cyprus lineage, or their kin, washed the Lord's feet with repentant tears, broke her treasure box, and let the fragrance of her adoration fill the room. Alam po natin sa buhay ni Mary, na kung saan bagamat siya'y makasalanan, siya'y niligtas ng Diyos at siya'y pinatawad ng ating Panginoon. Marami sa atin ang kustos ng kasalanan nang tayo ay wala pa sa ating Panginoon. Minsan, tayo ay nagkakasala, hindi alam ng ating kapwa, hindi alam ng ating leader, ng ating pastor. Pero tayo ay pinapatawad ng Diyos at muling binabalik na ang ating relasyon. Kaya tuwing Diyos ka, higit nating nararamdaman ang presensya ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nangungusap at patuloy siya nagpapanyaya sa atin na tayo ay magpatuloy at magpakalakas sa presensya ng Panginoon. Ang ating relasyon ay muling ibalik at muling malapit sa Kanya. Ang Diyos natin ay nagwawasak ng maling relasyon. Thank you, Lord Jesus. Verse of sickness. Sa John chapter 9, nakikita po natin dito na kung saan yung bata ay pinanganak na may kapansanan. Subalit ito ay binasak ng Diyos ang kanyang karamdaman. Ako'y naniniwala, meron po dito may karamdaman na umaten ng youth camp. Nais sabihin ng Panginoon na ang Diyos ay nagpapagaling maging sa ating panahon. Nais ko idagdag ang ilang bagay. Maraming hadlang kung bakit ang harvest ay hindi po natin makuha. Minsan, ang hadlang ay sa ating sarili. Ang pinakamabigat na hadlang ay yung ating sarili. Ang pinakamabigat na kaaway ang ating sarili. Itong lagi natin tinitingnan sa salamin. Itong lagi natin sinusuklay, lagi natin binibihisan, ito yung pinakamabigat nating kaaway. Gusto nito ay yung hindi kalooban pa mo. Ayaw itong matendang ng lecture. Gusto lang ito ay basketball o kaya volleyball. Ayaw matendang mga seminar at ang gusto nito ay mga outing lang. Ayaw matendang fasting nito. Gusto nito ay feasting. Pag fasting, kaunti ang natin sa church, pero pag may birthday, kahit hindi mo imbitahan dumarating. Totoo ba yun? Nag-iimbita pa kahit hindi imbitado. Sama ka, birthday ng aming kapitbahay. Kaya pagdating doon sa kapitbahay, nagugulat, hindi ko ito imbitahan, pero nag-imbita pa rin ng iba. Bear of laziness. Minsan may mga kabataang medyo mabigat ang katawan. Mabigat ang katawan pagdating sa church, hindi marunong magwalis. May mga worker naman, sila lang magwawalis. Pupunta lang kami doon pag magpapractice na ang choir. Pero pag napaaga kasi pinaglilinis, kaya medyo late ako na. Hindi pinuntahan kasi ang busy pa ako ngayon pag-ipinis. Minsan ang ating katamaran ay naging dahilan, naging hadlang upang tayo ay hindi makapag-harvest. Sabi ng Sir Pablo, ang tamad ay huwag pag-meriendahin. Maraming dahilan, maraming excuses. Maraming pag may gagawin ay maraming dahilan. At ang pinakamabigat sa lahat ay ito, yung iba yung masipag sa church, pagdating sa bahay ay tamad. Hindi marunong mag-inis ng kulambo kung mayroon man. Hindi marunong maglaba, maghugas ng plato. Mga kayo na bahala sa plato ha, may practice kami sa church. Malilig ako. Mga kayo na maglaba ha, kasi meron kaming fellowship tuwing Sabado. Pero ang totoo ay tinatamad lang. Sasabihin ng auntie nila ng magulang pa, ako mauukonvert, yung anak ko ay napakatamad. Tapos sasabihin niya, ang Diyos ay mabuti. Lang sabi, Amen. Kung may
kung meron taong pinakamasipag, dapat ay tayo. Tayo. Pansin ko kagabi, pagkatapos ng gawain, ang daming kalat dito. Sabi ko, parang gusto kong magwalis. Pero medyo pinigil-tigilan ko yung sarili ko mga kapatid. Sapagkat naalala ko isang youth camp, ako'y nagwalis. Sabi sa akin isang youth, parang dito ka oh. Patama po ako ng mga kagabi magbawal din sana ako, baka iduro ako ng youth. Tapos makikita nila, mag-lecture pala sa store. Kaya mga kapatid ay, yung ating sariling mga kalat at ginagamit ay, pwede bang nalilisin natin? Pag ginawa natin yung wala kayo makikitang kalat kahit isa. Minsan yung ating katamaran na naging hadlang upang tayo ay hindi makahayo. Late na ang gising. Pastor, napuyat ako sa Facebook. Ang lahat ng tamad ay sabi, amen. Wala dito yan. Walang mami. Tayo ay maging masipag. Pag masipag tayo, masigla ang ating katawan, maganda ang ating pakiramdam. At kung kayo binata, gwapo ang tingin sa inyo ng mga babae. Pero pag tamad, kahit anong gwapo, ang pangit tingnan. Hindi marunong hilamos, at saka mag-supply. Alam sa praise Lord. Yan ay minsan kalimitan nangyayari. Minsan may mga kabataan na walang paggalang sa matatanda. May mga kabataan ngayon mas matapang pa sa magulang. Ma, itong gusto ko. Ma, itong bilin mo. Kamang preach daw. Hindi ako nagbibiro, seryoso ito. May mga kabataan hindi nakatid ngayon. Ang dahilan, hindi marunong gumalang. Hindi ka makatid ng yun ka. Ganyan ang salita. Buti kayo nakatid. Maraming kabataan yan, hindi ma-unbeliever at yung tukoy ka, nasa loob ng church. Magalang pag ibang tao ang kausap, pero pag yung magulang niya, hindi marunong gumalang. Malamang isang praise the Lord. Kumusta naman ang youth camp, anak? Huwag niyo ko sa pinay puyat ako. Kumusta ang youth camp? Naubos na ba yung allowance? Kulang pa nga. Maraming kabataan ngayon, kahit nasa church ay walang galang sa matatanda. Kaya pag humahayo, sasabihin ng kapitbahay, hayo, hindi nga marunong gumalang sa magulang. Dahil po sa walang paggalang sa magulang, ang harvest ay hindi po nakukuha. Alam, isang praise the Lord. Nagyaya ng kaibigan sa church, sasabihin naman ng kaibigan, ikaw nga, hindi marunong gumalang. Hindi ka marunong gumamit ng po at ang opo sa iyong magulang. Tapos ayayin mo sa church. Ano sa palagay mo? May mga kabataan na kung saan ay walang commitment sa ating Panginoon. Kung anong dumating yun, pag youth camp, mainit. Pag youth camp, pag malapit ang youth camp, sumisimba na. Isang buwang sumisimba, walang absent. Dahil malapit ang youth camp. Pagkatapos ng youth camp, unti-unti nang nawawala ulit sa church. Pagdating muli ng Marks, sisimba na naman ako. Malapit na sa youth camp. Kasi may policy kami sa church, pag hindi ma-attend, ay hindi makasama youth camp. Kaya sisimba ako isang buwan. Meron bang ganun dito? Wala. Butit walang umangin. Tandaan po natin mga kapatid, magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay sa iyo. Ikaw ang bahala nito, Panginoon. Panginoon, ikaw ang magplano sa aking kinabukasan. Susunod ako sa iyong kalooban. Nais kong sabihin sa inyo, mas maganda ang kalooban ng Diyos kumpara sa kalooban natin. Yung iba sa inyo, hindi pa nakarinig ng kwento ko tungkol sa pag-ibig. Meron akong girlfriend, 4 years kami mag-on sa youth president namin.
Tapos, dentistry, graduating na sa De La Salle. Pagpunta ko doon sa church namin, galing ako sa Mindoro, nagpapayugan ako. Sa church namin sa Muntinlupa, sabi sa akin, pastor ko, Brother Edward, kalimutan mo na si sister. Gusto, 4 na taon na kami, malapit na kami magpakasal. Hindi ko yung sinabi na, hindi ko rin isip yun. Basta ang sinabi ko yung ganito, Panginoon, kung anong kalooban mo, yun ang gagawin ko. At ginawa ko ang bagay na yun. Dahil yun ang kalooban ng Diyos at yun ang mensahe ng Diyos sa akin, ginamit ng aking pastor. Sino sa inyo gustong ganun mangyari? Mula noon ako ay nag-pray, Panginoon, gusto ko nang magkaroon ng asawa. Sapagkat nag-iisa ako paggabi, ako ay mahal mag-isa. 2 weeks lang, nagkaroon ako ng kasintahan. Girlfriend. At yun ang napangasawa ko ngayon. Meron kayong 3 anak. Mula nung oras na yun, after 3 months, kinasal kami. After 3 months ng relasyon, kinasal kami. At naisasabi sa inyo, mas maganda ang kalooban ng Diyos. Mas mabuti ang kalooban ng Panginoon. Minsan may mga kabataan, pinapayo ng mga pastor, Brad, sis, o yan ay maraming bisyo, yan ay hindi mananampalataya, hayaan mo siyang maglingkod sa Panginoon. Pastor, siya naman ay ibabaptize ko. Siya naman ay i-convert ko. O yan, at ang dami bisyo niya, tsaka hindi maganda ang kanyang buhay. Pero dahil mahal na mahal, walang makakagdan. Kahit magulang, kahit ang pastor. Tandaan po natin, minsan ang nakikita natin maganda, sa kabila nito ay hindi maganda. Marami akong nakita, nakasabayan kong kabataan, nag-asawa ng hindi mananampalataya, hiwalay ngayon. Hiwalay. 10 taon ba naman ang bisyo? Lahat ng bisyo ay nasa kanya, wala pang trabaho, lalaki yun. Dahil ginusto niya yung hindi pa nananampalataya. Napakasakit, may mga anak sila pero walang ama. Suwang sila. Dahil hindi nakinig sa payo na huwag mag-asawa, huwag magkaroon ng kasintahan, girlfriend na hindi mananampalataya. Sino sa inyo may boyfriend na hindi mananampalataya? Wala. Walang mami. Nais ko sabihin sa inyo, mas gwapo yung mga kapatiran. Mas gwapo yung mga kapatiran, narito. Mga kabataan lalaki, huwag kayong magkakaroon ng kasintahan sa labas. Mas magaganda ang nandito ngayon. Praise the Lord. At ipag-pray niyong mabuti. Baka hindi pa panahon. Pwede na kayong magkaroon ng relationship sa isa't isa pag kayo malapit ng kasal. Pastor, kapalan sana ako maniligaw. Ilan taong ka na, Brad? 17, Pastor. Ba't mag-asawa ka na? Hindi ko, Pastor. Saan na kayo magkaroon ng kasalan ng girlfriend, boyfriend, pag malapit na kayo kasal? Mga 1 year to 3 months. Oo. Tandaan po natin, ang kalooban ng Diyos ay mas mabuti. Magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Panginoon, ibibigay ko ang aking buhay. Ang kalooban mo ang mangyari sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Sa aking pag-aaral, sa aking pagtatrabaho, sa aking pagninegosyo, sa aking pag-ibig, sa lahat. Panginoon, ikaw ang bahala at ikaw ang mag-control. Nais ko sabihin niyo, mas maganda ang inyong kinabukasan. Alam, praise the Lord. Mas magaling ang Diyos ito para sa atin. Minsan ang puso natin ay mandaraya. Alam niyo ba ang pinaka-mandaraya sa lahat ng bagay ang puso natin? Tayo mismo ay nadadaya ng ating puso. Pastor, kilala ko ang aking sarili. Sinabi ng banal sulatan, ang puso ay mandaraya.
tayo mismo ay nadadaya ng ating puso. Marami pong nawawala sa Panginoon dahil sa pag-ibig, maling pag-ibig. Alam mo sabi, amen. Pag ang inibig natin ay ang ating Panginoon, magkaroon tayo ng commitment sa Diyos, ang Diyos ay magpapala sa atin sa lahat ng ating mga kailangan. Sa mga medyo may edad na, mga 30 plus, huwag kayong matakot na hindi kayo magkaroon ng asawa. Ba't kayo natatawa? May kinasal ako last 2 years. 45 and 55 years old. Hindi ko sasabihin sa mga sina. Nandito ngayon. Naghintay siya sa tamang panahon at sa tamang tao at the age of 45. Yung mga kapatiran kami sa church, 35, 38, nag-asawa, nagkaroon sila ng anak. At sila naging masaya sa buhay. Hindi sila natakot na mawawala na. Last trip na yata ito, kaya sasabihin ko na. Dahil hindi na natataya. Tandaan po natin, may kalooban ang Diyos sa atin. Huwag tayo matakot, huwag tayo mag-alala sa lahat ng bagay. Basta magkaroon tayo ng commitment sa Panginoon. Naglilingkod ako sa iyo. Ano man ang ating naranasan, ano man ang ating pangangailangan, Panginoon, magtitiwala ako sa iyo sa lahat ng bagay. At ang Diyos ay magpapala sa atin. Minsan pa natin palapan, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Minsan ang hadlang sa harvest ay ang walang pananalangin, prayerless. Pagkwentuhan, mahabang oras, pag nag-pray, 5 minutes lang, ang sakit na sa tubo. Nakakainit mag-pray. Sino sa inyo gusto nag-pray kumpara sa nag-Facebook? Yung mas mahabang oras sa prayer kumpara sa Facebook, sa games, sino sa inyo gano'n? Kakaunti? Parang wala ko nakita. Isa lang. Minsan kulang na tayo sa pananalangin. Mas gusto natin kausap ay ang kung sino-sino. Kausapin lagi natin ang Panginoon at siya ang Diyos ang magbibigay sa atin ng instruction kung ang dapat natin gawin sa ating buhay. Minsan tayo ay kulang na sa fasting. Alam mo sabing fasting? Gusto niyo palang fasting ay nakakagutom. Totoo yan. Nakakahilo pa nga. Pero napakasarap magkaroon ng prayer and fasting. Gaganda ang inyong kutis, babata ang inyong tsura. Pag kayo ay may regular fasting, lulusog ang inyong katawan, maalis yung mga dumi sa katawan. Yung isip nyo ay nare-renew, maalis yung mga problema, mababago yung pananaw sa buhay. Yung vision nyo ay magiging malinaw pag kayo ay may regular fasting. Alam mo sa praise the Lord. Pero kalimitan ng gusto ay laging kain. Sa kaya may kainan. Sino kayo may birthday ngayong buwan? Kaya yung calendar niya puno ng birthdays. Happy birthday sa nanday mo. Prayer and fasting. Minsan ang kabataan, minsan ang Kristiyano ay nahulog sa materialism o pagiging materialistic. Gusto lagi ay yung latest gadgets. Gusto ko itong mas, parang mas maganda yun ang bibili ko sa sunod. At dahil dyan ang focus ay nawawala na sa harvest kundi sa mga material na bagay. Tandaan po natin ang lahat ng mga bagay niyan ay pawang biyaya ng Panginoon. Higit natin mahalin ang Diyos na ibibigay sa atin. Worldliness. Mas mahaba ang panonood ng telebisyon kumpara sa gawain. Pag nasa church, pa rin ang tingin sa rilo. Tagal mga pastor, tagal mag-exhort sister, tagal ng youth fellowship na to. Manonood pa ako ng telebisyon, telebabad, teleserye. Sino sa'yo nanonood pa ng gano'n? Wala. Buti naman wala.
Kilala lahat ng artista, gaya na sinabi kagabi. Pero yung character sa Bible, hindi alam. Books of the Bible, Genesis to Revelation, hindi rin alam. Let's open our Bible in the book of Job. Pagbukas ay gawa. Ay, ito yun. Diyan. Gawa. Nasa Old Testament ko yun. Wala sa New Testament. Alam ang kilala ang mga artista at mga sikat, pero yung mga character sa Bible ay hindi alam. Magkaroon tayong regular na pagbabasa ng Bible para yung magiging pantas na ng Panginoon. Alam, sa praise the Lord. Thank you, Jesus. Mahabang oras pag may games, internet games. Meron ko ba naglalaro dito ng mga Dota? Meron pa? So may oras pa ba ako? So, may oras pa? Tinanong ko yung oras kasi parang mga isa Dota eh. Pagpasok ni Pastor sa internet cafe, nandun mga kabataan, pero pagtingin mo sa computer, patay. Hawak pala agad yung power, no? Pastor! Basta, Pastor! Yun pala ay kung ano-anong pinupuntahan. Maligid. Maglaro ng Dota. Pero hindi nagtatay sa church yun, pero nakapaglaro ng Dota. Tsaka hindi nakapag-ipon pag-youth camp kasi inuubos sa internet, sa games. Meron mong ganun dito, sa sunod na taon, wala na. Lahat sabi, Amen. Ano bang meron doon? Hindi naman itsura ng tao. Kung ano lang, tapos umuusok, tapos, ano ba? Kailan na hindi ako naglaro nun? Sapagkat hindi ako marunong. Ayaw ko yung ganun laro. Gusto ko ay yung larong physical, yung basketball, volleyball. Doon mga kapatid, ay isang hindi ka na makatayo sa upuan at sumasakit lang yung tiyan pero hindi ka pa rin makalis. Meron doon na 8 hours nakaupo. Subukan yung umupo ng 8 oras dyan. Diyan sa upuan nyo, 8 hours. 8 hours na lecture, anong gagawin nyo? No, tutulog na ito, hindi kaya alis na. Tagal na. Pero 8 hours yung iba sa computer shop, sa games, bali wala lang sa nila. Meron nga 24 hours, kaya-kaya. Magdamag sa computer shop, pagdating ng araw ay kulong, hindi mautusan. Butit wala na dito nun. Pero yung paniwalang wala rin. Parang meron pa rin. Ang lahat magsabi, praise the Lord. Hindi na pumapasok sa eskwelahan. Nandun lang maghapon. Doon sa assignment nyo. Bibili daw ng panibagong hard disk. Project namin. Hindi naman IT ang course. Pero ang project ay kailangan daw panibagong mouse. O 5,000 pala yung mouse na yun. Yung aking kaibigan, nag-aaral sa Manila, taga Mindoro. Padala ka ng pera, 10,000, kinakailang bumili daw ng angkla ng barko. Siman nga siya, pero hindi naman project yung angkla ng barko. Alam niyo kung saan nakatapos? Doon sa rec o nagpa-picture, nakatoga. Ang paggawa ng credentials. Doon nakatapos sa rec to. Nagpa-picture lang. May diploma din naman, tsaka may picture. Pero ang totoo naman ay hindi nakatapos. Maraming kabataan ang nasisira pag-aaral dahil sa mga bagay na yan. Yan ay naging hadlang din upang ang harvest ay makamta natin. Palakpan natin Panginoon. Thank you, Jesus. Minsan ang ugali natin ay hindi maganda. Sino sa inyo ang ayaw ng ugali ng iba? Kapag ugali ng pangit, hindi mo yun. Pag tinanong mo ng isa, ganun din. Mas pangit siya. Minsan ang ugali natin ay hindi maganda. Pero kung tayo maglilingkod sa Diyos, ayusin
Diyos ang ating ugali. Minsan ang ating ugali hindi maganda, naging hadlang upang ang harvest ay hindi natin makuha. Pero kung tayo ay magbibigay ng ating buhay sa Panginoon, ang ating ugali ay aayusin ng Diyos. Sa ating notes, mabit ko yung mga followers na yan. Sasabihin kong minor lang nga sa ating notes. Ang major barrier natin ay nasa ating sarili. Ito yung battle natin. Pag sinabi itong huwag ka sumama sa hayo, hindi ka makakasama. Pag sinabi itong huwag ka sumama sa fasting, magugutom ka, hindi ka makakasama. Pag sinabi huwag ka umatin sa gawain, hindi ka makakasama. Pag sinabi nito, pumunta ka lang doon sa computer shop, doon ka lang talaga. Ito ang pinakamabigat nating kalaban, itong ating sarili. Huwag natin pagmalaki ang ating sarili. Ito ang mabigat nating kalaban. At tayo sa Diyos alisin ang mga bagay nito sa ating buhay. Hindi ko alam kung anong hadlang, pero pa ilan sa inyo. Ano ba yung mga hadlang sa paghayo, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos? Ano ba yung mga hadlang? Meron pa ba? Ano? Yung cellphone, laging may ka-call. Unlimited call. Sabi nga ni Pastor Val, ang cellphone ay unli. Ang Bible daw ay nanli. Nanlilimahin sa dumi. Hindi ginagamit. Laging naka-earphone pa. Naglalakad mag-isa pero nagsasalita parang may kausap. Yun pala ay laging kausap yung... Alam niyo pag kayo may girlfriend at laging kausap, lalo nakakababaw ng relasyon. Totoo yan. Kasi na-over familiar ka na, pati yung nagkikwento mo, hindi dapat nagkikwento mo, nabubukin ka. Tandaan po natin mga kapatid na kung gusto natin mawasak ang hadlang sa harvest mga kapatid, magbigay tayo ng ating buhay sa Panginoon. Huwag niyo sabihin bata pa ako, pinakamagandang pasimulan ay nasa kabataan. Ang mga pastor niya ay nagsimula sa kabataan katulad niya at sila'y ginamit ng Panginoon. At tayo sasabihin namin, kung tayong lahat ay gagamitin ng Diyos, simulan niyo ngayon. Magbigay kayo ng buong buhay sa Panginoon. Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng bagay. Kahit ikaw ay matalino, ipagkatiwala mo sa Diyos ang katalinuhan. Kahit ikaw ay magaling, ipagkatiwala mo sa Diyos ang kagalingan. At ang Diyos ay magdadagdag pa ng higit sa iyong kakayanan. Tayo lahat ay tumayo mga kapatid. Thank you, Lord Jesus. Pwede bang ipigit natin ang ating mga kamay? Ipigit natin ang ating mga mata. Ipas natin ang ating mga kamay. Pwede ba yun? Ay, stand, pwede na tayo maging seryoso. Kausapin natin ang Panginoon. Ano yung mga bagay na naging hadlang? Sagad na tayo. Kung bakit hindi tayo ginagamit ng Panginoon sa mga plano. Ano ba yung mga hadlang? Bakit hindi nakakilos ang Diyos sa atin? Ako naniniwala ang Diyos ay kayang makapag-usap sa iyo. Kung bubuksan mo yung puso at kasipan, ang Diyos ay makapag-usap sa iyo sa umagang ito. Marahil hindi ko nasabi ang lahat ng bagay na iyong nagiging hadlang. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng iyong kalagayan. Ang maraming ganun kami po'y nagtuturo. Nagpapasalamat. Narito ang aming buhay, Panginoon. Tunay na Diyos ang anihin. Ang anihin ay napakalawak at napakarami. Subalit maraming naging hadlang, Panginoon. Maraming mga naging dahilan. Upang kami, O Diyos, ay hindi makakilos, Panginoon, sa iyong kalooban. Sa bagay ito, Panginoon, dalangin po namin na patuloy mong ipaunawa sa amin ang mga bagay na dapat namin alisin. Mga bagay na dapat namin isuko sa iyo, Panginoon. Mga bagay na dapat mawasak sa aming buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang mga kabataan ito, Panginoon. Magkaroon sila, Diyos, ng commitment, ng pagtatalaga ng kalang buhay. Magkaroon sila, Panginoon, ng pag-ibig sa iyo, higit sa lahat ng bagay. Magkaroon sila, Panginoon, ng pagpapahalaga, Panginoon, sa iyong kalooban, higit sa kanilang kalooban. O Diyos, mangusap ka sa bawat isa. Pagpalain, Panginoon, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Gamitin mo ang aming buhay. Maging pakabuluhan kami, Panginoon.
maging makabuluhan ang aming mga oras at panahon sa mundo ito. Makagawa kami, Panginoon, mga dakilang bagay sa iyong kaharian. Salamat po, Diyos, purihin ka at sambahin. Kami, Panginoon, ay uuwi sa aming mga tahanan pagkatapos ng youth camp na ito ay isang bagong kabataan. May commitment, Panginoon, may pagpapahalaga sa iyong kalooban, gagawa sa iyong ubasan, Panginoon, tutulong sa mga gawaing bahay, sa mga gawain sa iyong iglesia, Panginoon, magiging instrumento mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka at sambahin. Napakabuti mo sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na mga dakilang bagay ang aming magagawa, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila na nananahan sa aming buhay, Panginoon. Ang mga limitasyon, Panginoon, ay kaya mong wasakin. Ang mga hadlangan sa gawal ay kaya mong alisin, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan na kumikilos sa aming buhay. Sa iyo namin, Ama, binabalik ang lahat ng papuri at salamat sa iyong makapangyarihang pangalan. Inakin po namin, Diyos, ng kasaganaan ng buhay, ang pagpapala sa lahat ng aspekto ng aming buhay, Panginoon. Ang lahat ng aming pangailangan at kinabukasan. O Diyos, purihin ka sa pagkain. Thank you, Lord Jesus. Let's worship and praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mapagmahal sa inyo. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, Lord Jesus. Thank you for everything, God. In Jesus' name. Amen. Lord, patuloy natin purihin ang ating pong Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Can we say, God bless Pastor Edward? Praise the Lord, hallelujah.